Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Let's give the Lord the best clap of praise. And as we begin, pwede po ba nating batiin ang ating po mga katabi? Pakisabi po natin, I'm glad you're here. At pakibati po natin, peace be with you. Sumayin niyo ang kapayapaan ng Panginoon. At natutuwa po tayo sa Lord dahil bagaman mayroon pong ilang mga kapatid na hindi po natin kasama ngayon, ang totoo po niyan, every Sunday, we rejoice. Tayo po ay natutuwa sa Panginoon sapagkat kung saan may dalawa o tatlo na magkatipon sa kanyang pangalan, ang Panginoon po ay nasa ating kalagitnaan. Amen po ba? Pakisabi nyo nga lang na malakas, God is good. All the time. And all the time? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung pong malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Amen. Dako na po tayo sa ilang po natin mga announcements. Siguro napansin nyo po kanina, hindi po tayo nag-call to worship. Ang kadahilanan po kasi ay meron tayong communion ngayong araw na to. And so that's the reason why we are giving time for the communion. Pero dako po tayo sa ilang po natin mga announcements. Alam po natin na ang pagsama ng Panginoon ay lagi po nating nararanasan. Gusto ko pong patuloy na ipag-anyaya sa lahat. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil kada Miyerkules po, dumarami ang mga dumadalo sa pulong panalangin. Natutuwa po tayo sapagkat dati ho, parang mga some 10 years ago, ay isa sa pinakamalaking challenge is how to get people to attend in the prayer meetings. But now we thank the Lord that every Wednesday, as ministries are made responsible to hold the prayer meetings, ay marami na po ang dumadalo. At nung nakalipas po na Miyerkules, ay buena mano po natin ang ating pong Roses of Sharon. Natuwa po ako sa pangunguna po ni Ate Magda sa panalangin at maging ho sa, pag nakikita ko po at narinig ko po kayo na nag-share ng Word of God, kala nyo lang ho, takot na takot ho kayo pero ang totoo ho niyan, lumulukso ang puso ko sa tuwa. Pag naririnig ko kayong nag-share ng Word of God, at na-bless ako sa naging sharing ni Ate Ami, no? Masusundan ba yon? Alam po natin na it is the Lord who enables. And so sa darating po na Miyerkules, ang Heaven's Herald po mangunguna. Hindi ko po alam kung sino po ang inassign ni Elder Kevin. Siguro po, sa Miyerkules po, patuloy po naming, ako po personally, ako nakikiusap bilang anak na sama niyo po sa panalangin si nanay sa darating po na Miyerkules. She will be undergoing her biopsy surgery and we pray na sa biyaya po ng Panginoon maging maayos po ang lahat. Sa 16th, ang magtuturo po ay ang Board of Elders at dahil naman ho sa pag Board of Elders niyan, meron ng slot definitely dyan si Elder Kevin dahil sa Heaven's Herald at may slot na dyan si Elder Nadi dahil sa Mighty Men of Judah. So, si Elder Alfie ang pagtuturuin natin sa Board of Elders sa October 16 and then on the 23rd, ang Mighty Men of Judah and then dahil sa may pang 5 linggo, ako po yung nakataya po nun. So, ito po ang ating schedules pagdating po natin sa ating prayer meeting. So, bagaman ho, huli man daw at magaling, huli pa rin. Pero dahil ho kasi nung nakalipas na anniversary, last August po, alam naman ho natin every last Sunday ay anniversary natin, hindi na ho natin nagawang batiin ang lahat ng mga may birthday. So, palakpakan nga po natin ang Panginoon sa lahat po ng mga nag-birthday ng August, Sister Mary Grace Terencio, yours truly, Sister Mercy, naka-birthday ko, si Sister Arnizen Buluran, Sister Jonah, si Dear, si Hannah, si Brother Roger, at saka si Kuya Brother Daryl Mauricio. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At ina-acknowledge din po natin ang lahat naman ng mga nag-birthday last September. Si Sister Mai Mendoza, palakpakan po natin ng Panginoon. Alam mo natin na marinig ni Pastor Mark ang ating pong pagbati, si Brother Nico. Ang dami pala ng ng mga September. Si Sister Jane na nasa kabilang bakod na. Si Sister Geneva, si B1, si Celeste, si Brother Wayne, Sister Jennifer de la Cruz,
si Sister Ruby, si Brother Ogie, Sister Camille, si Ate Zar, at si Brother Jonathan Castro. Pagpalain ng Panginoon ang ating po mga birthday celebrators. Palakpakan po natin silang lahat. At alam ko ho na October ho, marami din ng mga may birthday. At magkaminsan pa nga ay nagkakasabay-sabay sa isang araw. Huwag ko kayong mag-alala, bago ho matapos ang buwan, babatiin po namin kayo. Pwede rin ho kayong magpakain. Hindi naman ho kami mapili. Oo. Sige ho. At we also would like to thank everyone joining us this morning. Totoo tayo, Sister Ann, kasama natin ulit. Welcome po. At saka sila Kuya Larry at saka Sister Malu. Pang-apat nyo na to, no? Isang buwan na kayo. At alam nyo dito sa CJLS, kapag naka-6 na buwan na kayo ng dire-diretsyong dumadalo, tatanungin na namin kayo, gusto nyo ba maging miyembro? So si Sister Ann, pangalawa pa lang eh. So pag naka-6 na buwan kayo ng dire-diretso, tatanungin na namin kayo, gusto nyo ba maging member ng CJLS? Dito kasi walang sapilitan. So we want our members to feel that they are part of the family. And we thank you for joining us by the grace of God. So ngayon, sa umaga pong ito, ay meron po akong gustong tawag dito i-share, no? Hindi ko alam kung nailagay ko siya dito, pero nailagay ko nga yata. Starting po this month of October, we are going to have a series of teaching and hopefully until the end of the year, from October to December, ang tatawagin po natin itong Basic Sundays, no? Pero bago ho natin simulan yun siguro, pwede ho natin sabihin ito ulit lahat sabay-sabay. As a community of faith, let us say, I take refuge in the triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. I take refuge in the teachings of the Bible and sound doctrines, and I take refuge in the church, the community of believers. Now, nabanggit ko po sa inyo na simula po ngayong buwan na to ng Oktubre hanggang sa katapusan ng taon, by the grace of God, ay ang ating pong magiging konsepto ay Basic Sundays. At ano po yung Basic Sundays? Dahil po tayo ay nasa huling quarter na po ng 2024 at sa susunod na taon ay 2025 na naman, ang ating pong magiging mga paksa na ating pagtuturo ay Basic Bible Teachings. Yung basic. Kaya kung hindi nyo pa ho naririnig yung katuruan ng salvation, ulitin ho natin yung salvation. Ituturo po natin ang prayer. We're going to teach about the deity of the Lord Jesus Christ. All of the basic Bible doctrines, ituturo po natin in just maybe 45 minutes. The reason, gusto po natin na bago ho magtapos ang taon, ang mga taga CJLS po ay talagang maugat sa basic na katuruan. Kasi kung minsan ho, mahusay na ho tayo sa advanced theology, pagdating ho doon sa basic, doon ho tayo nanghihina. Kaya ngayon po, sa pagpapasimula po natin, and even ho, pag meron ho tayong mga invited speakers, I will be providing them with the topic that they will be hearing or they will be teaching. And so for the rest of 2024, starting October until December, we will be having our Basic Sundays. Now, doon na ho sa mga malalalim na sa Panginoon. Baka sabihin nyo gano'n, ay, wag nang umattend, alam ko na yan. Ito ho ang gusto kong sabihin. Kapag ho ang ating attitude ay know it all na, ang nangyayari ho nun, hindi na ho tayo mababago. Ang totoo po niyan, habang tayo po, kahit na ho basic na ho yan, matuwid at marapat po na inaaral pa rin po natin. Bakit? Kasi doon nga minsan nakalilimot ang marami. Actually, meron akong isang nabasa ko na isang book, The Gift of Pain ni Philip Yancey. At si Philip Yancey po doon, yung author, ay meron pong kaibigan na isang surgeon, no? At meron pong dinala doon sa hospital, emergency, na taga. At nagbi-bleed yung pasyente. Tapos, yung doktor na missionary din at the same time, nagkakagulo yung mga attendants, yung mga nag-ano doon. Sabi gano'n nung doktor, don't you know your basic? Sabi gano'n, how to address yung bleeding.
just puts light pressure on the artery and it will stop bleeding. Ay ginawa nga ng mga attendant doon sa dinudugo, nag-press lang ng lightly, hold on to it, nag-stop ang bleeding. Very basic. And yet, they have forgotten the basic thing. Kung minsan, doon tayo ho nakalilimot, di ho ba? At kaya ho, kung minsan, kapag meron na hong dumating na mga kultong relihiyon, nandito ba si Grace, nag-roll call ako, sabi mo, attend ka eh. Di ba sabi mo, attend ka? At sabi niya kasi gano'n, may dumadalaw daw na I'm gonna knock on your door, ring on your bell, na kultong reliyon sa lugar nila. Biglang nagtanong sa akin, Pastor, ano ho ba ang sagot dito? Dapat ho, alam na ho yun dahil basic po yun. Pero, dahil nga sa nalilimutan, dapat pinapaalala. So now, sabihin niyo sa katabi niyo, ready ka ba sa Basic Sundays? Willing ba kayo sa Basic Sundays? Wala naman kayo magagawa eh. Dahil ako naman magtuturo eh. So Basic Sundays, at ngayon sa umaga pong ito, we'll start with a very basic teaching. Dahil siguro, anong meron kapag unang linggo ng buwan para sa maraming mga simbahang Kristiyano? Yon, communion. Pero to tanong, alam niyo ba kung bakit tayo nagkukomunyon? Alam niyo ba kung bakit natin ipinagdiriwang ang hapag ng Panginoon? Pag tinanong kayo, bakit nga ba? And that is actually one of the basic realities that we have to understand. What is it about communion that makes it truly special? What is it about communion that makes it part of our Christian services? And so that's part of, yan po yung unang-unang basic Sunday teaching natin ngayong araw po na ito. Gusto ko pong ipapansin po sa inyo itong ilang mga tanong. At ang ating pong pag-aaral, of course, alam niyo naman na to, madalas na natin itong binabasa. Tuwing tayo ho ay merong communion, yung hapag ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 11 verses 23 up to 32. Basahin po natin. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon, sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon, ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit may hina at sakitin ng marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon, ngunit tinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanlibutan. Diyos po ang magpala sa pagkakabasa po ng kanyang buhay at banal na salita. Gaano ho kahalaga ang gawain po ng hapag ng Panginoon or the Lord's table? Why is it important that we Christians celebrate the Lord's table? Minsan po, meron po akong isang panahon ng buhay ko, ay meron pong isang church ako na sinusuportahan sa Malolos. At sa ilang taon po ng aking pagbisita po doon para ho sila suportahan, napansin ko po, meron kakaiba doon sa simbahan na yon. Yung simbahan na yon, kahit kailan ako napunta ron, ni minsan, I never saw them holding the Lord's table. Hindi ho sila nagkukumunyon. Ngayon, tinanong ko ho yung pinaka-leader nila, na hindi naman ho siya pastor. Actually, district supervisor siya ng DepEd. Hindi ko na sasabihin kung saan. Pero nabanggit ko na rin yata. Bakit hindi kayo nagkukumunyon?
Sabi niya ganon, di na kailangan yan. Kasi nangyayari, pagkatapos naman ng service, nagpapakain kami ng mga tao. Totoo naman, na pagkatapos ng kanilang service, ng kanilang gawaing pagsamba, may pakain. Kasi ilan lang naman sila, para siguro mga 20 lang sila. Madali namang pakainin ng 20 katao. Sabi ko, bakit hindi kayo nagkukumunyon? Bakit wala kayong ganyan? Sabi niya, hindi na yan kailangan. Ang mahalaga, nagfe-fellowship eating kami. Yun na ang aming communion. So ngayon, ang tanong ho, katanggap-tanggap ho ba yung ganong klaseng pangangatwiran? Dapat ho bang tanggalin sa ating mga pagsamba ang pagdiriwang ng hapag ng Panginoon? Kaugnay po niyan, meron po tayong ilang mga bagay na gusto ko pong matutunan natin ngayong araw na to. And the very first of our series of teaching in Basic Sundays would be making sense of the Lord's table. Sabi nyo nga sa katabi nyo, alam mo ba? Bakit tayo nagkukumunyon? Sige nga, tanungin nyo lang saglit yung katabi nyo, bakit tayo nagkukumunyon? Sabi, wala lang, walang magawa. No? O siguro dahil lang sa nakagisnan. Bakit kinakailangan tayong magdiwang ng hapag ng Panginoon? Sa iba nga, meron yan. Tinutuligsa. Hapunan, Santa Cena, umaga. Di ba? May ganong klaseng pangungutya. Bakit kinakailangan na umaga gaganapin? Samantalang iyan hapunan nga. May naghapunan ba ng umaga? Di ba? Meron pang ganon na pangangatwiran. Pero tingnan nyo natin, hindi na ho yung, siguro makikita po natin little by little that it's not about the time, but it is more of the act. And so, making sense of the Lord's table. So, nagulat ako. At alam nyo, nakalulungkot ho, yung simbahan ho na yon, doon sa gawin na ho yun na tinutulungan ko, hindi na ho sila lumaki. Hindi ho sila pinagpapala. Bakit? Sapagkat meron ho silang tinatanggal na utos ng Panginoong Jesucristo. Dahil una't higit sa lahat, ang hapag ng Panginoon ay isang bilin mismo ng Panginoong Jesucristo. Hindi ho ito gawa ng tao. Ang hapag ng Panginoon ay mismong utos po ng Diyos. Tingnan po natin itong ilang mga bagay na to. When should we celebrate communion? It's a very good question. Many people would say, every Sunday, dapat linggo-linggo may komunyon. Kaya dun sa ating nakagisnang pananampalataya, kada linggo, merong komunyon. Pero alam niyo ba mga magulang at kapatid na meron ding mga protestanteng simbahan na tuwing sila'y nagkakatipon ay merong paghahati ng tinapay. For example, the Brethrens, our Protestant brothers called the Brethrens, they hold communion every time they gather together. So every Sunday, meron sila. Meron nga yung isang church din sa Tagaytay na nabisita ko Nagulat ako dahil every service din nila, they have the breaking of the bread. Pero ang nakagis na natin maraming mga born again ay once a quarter. At karaniwan, ang communion sa mga born again churches ay kada first Sunday of the month. No? Yun ang ating pagko-communion. Meron din nagtatanong dito, should Easter be linked to the Passover? Should it be linked to the Jewish or Roman calendar? Ito actually dun sa panahon ng pagpaplat ng mahal na araw to Pero hindi na to masyadong usapin sa atin, pero karaniwan, ito pinag-uusapan ng ilang mga teologo o ilang sa mga church people. Kailangan ba itinataon dun sa pistang Pasko yung pag-celebrate nito? Ngayon, meron nagtatanong, yung mga elemento na gagamitin. Wala si Tita Lourdes pero simula nang dumating sila Tita Lourdes, sila yung tagabili ng ostya natin, At makikita po ninyo, yan yung ginagamit natin. So ano yung elemento? Ang kailangan ba gamitin, may lebadura o walang lebadura? Maganda mga tanong, Meron pa nagtatanong, grape juice lang ba o dapat alak? Ayan, di ba, pinagtatalunan yan. Kaya lang masyadong mahal kapag yata alak ang pinainom namin sa inyo. At baka mamaya pag naglabas kayo, suray-suray kayo dyan. Medyo, sasabihin, mga bangag, ayun. Ayan, mga lasing. Nahay na naman. So, grape juice or wine? Ito magandang tanong din ho.
ang hapag ba ng Panginoon ay isang sakramento o isang paalala? Ngayon gusto kong maging maingat po tayo sa paggamit nitong mga salitang to. Is it a sacrament or is it a memorial? Bakit ko sinabing basic Sundays to? Kasi dapat maintindihan ninyo what's the meaning of a sacrament and what's the meaning of a memorial. Unang-unang dapat po nating maintindihan is that pag sinabing sakramento, hindi ho tayo dapat ma-allergic sa salita na yon. Because even Protestant churches, katulad po natin, believe on the sacrament. And what is a sacrament? Sabihin nyo, sacrament is the visible sign of God's grace. Now, yun ho yung tinatawag na basic understanding of a sacrament. Pag sinabing sakramento, ito yung nakikitang kapahayagan ng biyaya ng Diyos. Ano ang mga sakramento na pinaniniwalaan ng Protestant churches? Una yung sakramento ng bautismo. Kaya kapag halimbawa ikaw ay naging miyembro ng isang simbahan, dapat kang mabautismuhan sa tubig. Ano po yon? Yon ay pisikal na pagpapahayag ng biyaya ng Diyos. At kapag ikaw ay binautismuhan sa tubig, anong ibig sabihin nun? Pagpapahayag yon na ikaw ay kay Kristo na, namatay ka dun sa iyong pagkakalubog sa tubig at sa pag-ahon mo ay mayroon ka ng bagong buhay kay Kristo. What is that? It is a visual representation of God's grace in action. So sacrament is not bad at all. And when we celebrate the Lord's table, it is a sacrament because we see God's grace understood through the communion. That through the body and the blood of Jesus, we all were saved. Pero hindi yon ang nagliligtas. Amen? At pangalawa, ito po ba ginagawa bilang pag-alaala? Yun ang malinaw. Ginagawa natin bilang pag-alaala sa Panginoong Jesucristo. Sa makatwid, meron na tayong alam ngayong araw na to. Ang hapag ng Panginoon ay parehong sakramento at parehong paalaala. Dahil meron itong nagagawang buti sa atin. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Let's give the Lord the best clap of praise. So again, what is sacrament during basic Sundays? Sacrament is the visible sign of God's grace. Para maintindihan po natin. At hindi ho iyan masama. Meron pa po. Actually ho, ako sa ilang panahon ho ng pagiging pastor ko, kapag halimbawa ho, meron pong akong dinadalaw o nahilingan ako, sabihin ganon, Pastor, pwede niyo po bang dalawin itong may sakit? Lalo na yung malahiningan na lang, konti na lang ay bibigay na. Alam niyo yung kapag ako nagpapahid ng langis at ipinapanalangin yung may sakit, alam niyo ba yung may sakit, either lumalakas or ikalawa, tuluyan ng bumibigay. Alam niyo kung bakit bumibigay na? Dahil ang kompletong kagalingan talaga ay sa pamamagitan ng kamatayan, whether you like it or not. When you die, you are healed, completely broken from the bondage of sickness. Pero meron nga po, recently dinalaw po namin Hindi ko na ho pinahira ng langis, pero ipinanalangin lang. Lumakas po. Bakit ho? That also serves as a sacrament. It is a visible sign of God's grace. And so when you pray for the sick, when you hold the Lord's table, or when you do the baptism, it is a visible sign of God's grace. Amen po ba? Ang problema po, naturuan tayo ng maling teolohiya sa nakagisa nating reliyon. Naanya, ang mga sakramento nito ay daan tungo sa kaligtasan. Hindi po. Ang totoo, ang sakramento ay kapahayagan ng biyaya ng Panginoon. At makikibahagi lamang kayo doon kung kayo'y tunay na ligtas na. Yun ang katotohanan po noon. So you can never hold it if you're not a believer. So is it a sacrament or is it done in memorial? Should it be open or closed service? Sabihin niyo open. Anong opposite ng open? Pag open po kasi, ang binibigyan lang po ng komunyon, yung mga miyembro lang ng simbahan. Ayan. Kaya si Kuya Larry at saka si Ate Malu at saka si Sister Ann kung sakasakali, kung magkukumunyon tayo ngayon at hindi pa kayo miyembro, hindi namin kayo bibigyan ng saro at saka ng tinapay. Bakit? Ang katwiran ng tinatawag na closed service ay the communion is limited only to believers. Communion is limited only to the members of the church. Minsan po, meron po akong dinaluhang simbahan,
At alam ho nila na first timer ako. Alam nyo, communion day nila yon, hindi nila ako binigyan ng saro at hindi ako binigyan ng ostya. Katwiran nila, hindi ako miyembro ng kanilang simbahan, hindi ako dapat makibahagi. Ang tawag doon, closed service. Pero dito sa CJLS, close ba tayo open? Actually, lahat ng sumasama dito sa atin, whether miyembro ka o hindi, binibigyan natin ng privilege to join us in breaking bread. So yan nakikita nyo, meron na ako kayo natututunan ngayon. Meron palang bawal, merong pwede. At ito hong sambagi na pinapractice natin, yung self-regulation. Pag alam mo na hindi ka karapat-dapat makipagkomunyon, huwag mong ipilit sa sarili mong makibahagi sa tinapay at uminom ng saro. So are you with me? Now let's move on. Ito karaniwan. Have you been to confessional? Ito yung kinagisnan. Nangumpisal ba kayo bago kayo nangumpisal nga ba kayo? Nag-ayuno ba kayo? O yung iba kasi bawal muna mag-sex bago magkomunyon. Ito yung preparation for other more traditional and liturgical churches. And lastly, sabi po dito, what happens, ito yung pinaka critical. What happens to the bread and wine? Anong nangyayari ho doon sa saro, doon sa cup, at doon ho sa tinapay? Ayun na si Grace, welcome back. What happens to the bread and wine? Doon sa nakagisnang relihiyon, ang tawag po doon, transubstantiation. Yun daw hong tinapay at saka yung saro, nagiging literal na katawan at dugo ni Kristo. Medyo nakakapangalisag kasi meron ako napanood na isang video, nakakatawa ko, hindi ko na pinanood sa inyo, pero sabi ng Children's Bible Explained. Doon sa Children's Bible Explained, sabi ganun doon, you eat of the flesh and you drink of the blood. Kaya dun sa illustration ng Children's Bible, si Jesus nandun sa lamesa, kinakain ng mga disipulo, iniinom yung dugo niya, kinakain yung karne niya. Ganun ba talaga yung ibig sabihin nun? Kasi pag sinabing transubstantiation, yung kakainin yung tinapay ay katawan at dugo talaga ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga pag isinusubo ito dun sa nakagisnan nating reliyon, ano tinatanong nung kaparian? Katawan ni? Anong sagot niyo? Amen. Kasi naniniwala ka na katawan talaga yun ni Kristo. Pag hindi ka umamen, anong gagawin sa'yo ng pare? Hindi ka susubuan. Kasi hindi ka naniniwalang katawan talaga ni Kristo yon. Di ho ba? Ngayon, sa mga protestante, may tinatawag na consubstantiation. Ano naman yung consubstantiation? Sa mga Lutheran, wala si Tito Eric Sa mga Methodists, sa kanilang paniniwala, hindi nagiging katawan at dugo ni Kristo yung saro at saka yung tinapay. However, Jesus is with us as we eat and drink. As we eat the bread and we drink of the cup. Yun ang tinatawag na consubstantiation. Sa CJLS, ano sa atin? For us, we believe it is just a mere symbol. Ito ay kapahayagan, kumakatawan sa katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo. Dahil kung halimbawa, talagang literal na nagiging katawan at dugo ni Kristo yun, anong tawag mo dun sa kumakain ng karne ng tao? Di cannibal pala kayo. Di kada na lang may komunyon, nagka-cannibalism tayo. Ngayon, yan ang sinasabi ng what happens to the bread and wine. So ngayon, nakita po ninyo, ito ho bang mga tinanong ko sa inyo, ay mga tinatanong nyo rin tungkol sa pagkukumunyon? Kaya napakahalaga na maintindihan ho natin bakit tayo bilang mga Kristiyano ay nagdiriwang ng hapag ng Panginoon. Are you with me? So tingnan po natin, meron lamang ho akong 3 bagay na ibabahagi at dalangin ko po na nawa maintindihan po natin ang bagay na ito. Unang-una na gusto, patungkol po sa pagdiriwang ng hapag ng Panginoon, sa nakalipas na maraming mga taon, may 2 bagay na pinagtatalunan. At ito sana maintindihan po natin. May 2 pinagtatalunan patungkol sa hapag ng Panginoon. Unang-una, sino yung makikibahagi? Yun yung unang usapin.
Kaya makikita nyo dun sa binasa po natin, sinabi ni Apostol Pablo, kapag kumakain ka ng tinapay at umiinom ka ng saro sa paraang hindi karapat-dapat, ano sabi doon? Idinadagdag mo ang sumpa sa iyo at hindi pagpapala. Sa makatwid, hindi pala lahat pwedeng makibahagi. Kaya yung unang-unang usapin patungkol sa hapag ng Panginoon ay, it began as early as the 1st century as evidence in the Didache. Didache yung katekismo ng simbahan or the church, was a discussion concerning the worthiness of the worshiper. Hindi ho lahat ay pwedeng makibahagi sa hapag ng Panginoon. Nung mga panahon po na yon, ang pwede lamang pong makibahagi karaniwan ay yung hong inanyayahan doon sa hapag ng Panginoon. At karaniwan ho, mababasa po natin dito, if you are in good relationship with the bishop o yung pong pastor ng kongregasyon, pwede kayong kumain, pwede kayong makibahagi. So yung unang problema, sino ba ang makikibahagi? Tanungin nyo yung katabi nyo, karapat-dapat ka ba? O yan, di ba? Kasi yan ang minsang hindi tinuturo sa maraming mga simbahan. Basta-basta na lang makikibahagi. Meron nga nung minsan ito, ewan ko kung ano, meron yung unang first time, yung first time, hindi, parang meron yata mga dumalaw sa atin. Tapos meron tayong breaking of the bread. Sabi ko nga na, pinapag-pray ko pa lang yung tinapay, kainin natin, sinubo na kagad. Hindi niya pa natatapos yung prayer, tapos nakita niya siyang umunguya na. Lahat ng mga taga CJLS, naghihintay pa. Sabi gano'n, hindi talaga to miyembro. So nakita niyo ho, kung hindi kayo miyembro, hindi niyo alam yung procedure. Ang ikalawa ho, na usapin patungkol ho sa hapag ng Panginoon ay, yung second obsession is that, ano nga ba ang nangyayari dun sa tinapay at sa kasasaro? Kung yun ba ay nagiging literal na katawan at dugo ng Panginoong Kristo, o kasama lang si Kristo doon, o ito ay simbolo. So nakita niyo na ho, may dalawang issue na nakapalibot sa pagkukumunyon. Sino ang dapat? Sino ang karapat-dapat? At ano ang nangyayari sa tinapay at sa kasasaro? Ito tanong, mahalaga pa ba yan sa panahon natin ngayon? Palagay ko, wag muna ho kayong sumagot ng oo o hindi. Kasi yun ho ang ating pag-aaral ngayong araw na to. Amen po ba? Let us not jump into conclusion hastily. So let's look at the first thing. Number 1, as a remembrance of Christ's sacrifice, one thing that we can make sense of the Lord's table is this. Paano ho natin bibigyan ng kahulugan ang pagdiriwang ng hapag ng Panginoon? Ang pagdiriwang po at pagkain ng tinapay at pag-inom ng saro ay pag-alala sa ginawang sakripisyo ng Panginoong Kristo. Ngayon, hindi lamang po yan pag-alaala, kundi tayo din po ay inaanyayahan na makibahagi sa sakripisyong ito ng Panginoong Kristo. That we ourselves are to become living sacrifices as Jesus was a living sacrifice. Amen po ba? Ngayon, karaniwan ho, hindi natin naintindihan. Ano bang ibig sabihin nitong we are to become living sacrifices? Alam po natin ang Panginoong Kristo, siya yung anak ng Diyos. Amen po ba? Siya ay nagkatawang tao. Bakit po siya nagkatawang tao? Upang ang kasalanan ng lahi ng tao ay akuin niya sa kanyang sarili, binayaran niya ang parusa ng ating mga kasalanan, at sa pamamagitan niya tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Sa makatwid, si Jesus yung great sacrifice. Amen? At anong meron sa isang sacrifice? Yung sacrifice, kahit ayaw, pero dahil siya ay sakripisyo, kailangan mong magsakripisyo, tatanggapin mo yung parusa na yon o anumang bagay na yon. Tama po ba? Kaya ang sabi po ng Panginoong Kristo nung nanalangin siya sa Getsemani, Ama ko, kung pwede po akong lampasan ng saro na to ng paghihirap, palampasin po ninyo. Pero hindi po ang kalooban ko ang magaganap, kundi ang sacrifice or hindi. Anong ginagawa ng mga nanay? Gusto pang matulog pero dahil nagsasakripisyo, gigising na ng maaga. Amen? So yung mga bread, yung mga tawag dito, ano tawag doon?
Yung mga bread earner ba tawag doon? Ano tawag? Yun na yun. Yung kumikita sa pamilya, di ba? Breadwinner, oo. Kung minsan sasahod, gusto sanang bumili ng para sa kanya. Pero inuuna muna yung kanyang mga mahal sa buhay. Bakit? Nagsasakripisyo. Amen po ba? Yung iba, bago muna magbakasyon o magluho, nagsasakripisyong bayaran muna ang lahat ng mga bayarin. Sa makatwid, ang sakripisyo ay isang bagay na kailangan mong gawin kahit ayaw mong gawin. Amen po ba? This is the reality of what happened to Jesus. Though it's very difficult for him to do the will of the Father, but he did the will of the Father. Amen? And so whenever we celebrate the Lord's table, we are reminded of the sacrifice of Christ. That kahit ang pakiusap niya, Panginoon, tanggalin mo tong saro na to ng paghihirap na to, kung pwede po sana. Gaano katindi yung panalangin niya? Sa sobrang pakikiusap niya sa hardin ng Getsemani, di ba? Tumutulo na ang pawis at dugo mula sa kanyang noo, sa tindi ng kanyang pananalangin. Pero anong sabi niya? Wag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban nyo. Whenever we come to communion demands that we follow Jesus by becoming living sacrifices. In the context of communion, before you partake of the spiritual food for ourselves, we do so by meditating on the Word and by listening to the Spirit. Kaya tingnan niyo po mga magulang at mga kapatid, hindi kayo pwedeng magkomunyon ng basta-basta lang. Ano sabi po doon ni Apostol Pablo sa binasa natin sa unang Korinto 11? Siyasatin niyo anya ang inyong mga sarili. Bakit? Dahil kapag hindi nyo sinisiyasat ang inyong mga sarili, ang idinadagdag ninyo ay sumpa at hindi pagpapala. Dahil hindi lahat po ay karapat-dapat na makibahagi sa hapag ng Panginoon. Sa tuwing kakanin natin ng tinapay at iinumin natin ang saro na kumakatawan sa katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo, ano pong dapat nating alalahanin? As Jesus was a sacrifice, we also need to become living sacrifices to God. Amen? At anong sabi sa Romans chapter 12, verses 1 up to 2? Babasahin ko po sa inyo. At alam na natin kung ano pong sinasabi sa Roma 12, 1 at 2. Ito po sabi doon. I will be reading to you Romans chapter 12 so that we begin to understand what it means to become living sacrifices. Ito po, kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Ano ang kalagayan ng buhay na handog? Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyong kalooban ng Diyos kung anong mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. So nakita po ninyo, walang nakikibahagi sa hapag ng Panginoon na hindi nababago. Amen? We begin to see that when we join together as a community to have communion, the challenge is transformative. We need to be changed by the Lord. Amen? At yun din ang dahilan kung bakit tayo sumasamba tuwing araw ng linggo. Ang pagsamba po natin ay hindi lamang sa pamamagitan ng ating mga pag-aawitan. Alam po natin na bago tayo makaawit ng awit sa Panginoon, kailangan binabago niya tayo at dinadalisay niya tayo. And so we now begin to see that the communion in itself is a sacrament. It is the visual representation of God's grace. And what is God's grace at work? You are being changed. Amen? Sabi niyo sa katabi mo, sa iyong pakikibahagi, ang iyong pakinabang, ay ikaw ay mabago. Amen po ba? Naintindihan po ba natin yon? Kaya ano pong, kung kayo makikibahagi, tas nagtaltalan kayo na mag-asawa kaninang umaga, mag-iisip-isip kayo, naku, inaway ko nga pala si Mister. Naku, inaway ko nga pala si Mrs. Ano gagawin mo? Bago ka makibahagi, o bakit nagaganunan?
Bago makibahagi, anong gagawin mo? Hihingi ka ng tawad either of course, sa Lord. And secondly, patawarin mo na ako para tayo samang makibahagi. Dahil kung hindi ka magiging karapat-dapat, anong tatanggapin mo? Hindi biyaya. Ang tatanggapin mo, sumpa. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Let's give the Lord the best clap of praise. Kaya makikita po ninyo mga magulang at mga kapatid, walang naglilingkod sa Diyos na hindi napagpapala. Alam niyo yung mga worship leaders dito? Ako naniniwala ako, hindi kayo gagawa ng kasalanan sa buong linggo bago kayo tumayo, di ba? Kasi takot nyo lang. Kaya ang totoo, mas kailangan natin ng ministeryo kesa yung ministeryo kailangan tayo. Bakit? Walang naglilingkod sa Panginoon na hindi nababago. At ganun din sa pakikibahagi natin sa hapag ng Panginoon. Kaya idalangin nyo sa Panginoon, Panginoon, bago po ako kumain ng tinapay at uminom ng saro, baguhin niyo po ako. Hindi po pwedeng kumunyon kayo ng kumunyon, tas hindi kayo nababago. Demonyo kayo. Bakit? Dalawa lang laging nakikipagniig sa Panginoon ang hindi nababago. Ngayon, bakit merong ang komunyon ng komunyon, hindi naman nababago? Kasi nga, patay yung Diyos na pinaglilingkuran. Pero kung buhay ang Diyos na pinaglilingkuran, nababago ang naglilingkod sa buhay na Diyos. Pwede ho ba nating palakpakan ng Panginoon? Can we give the Lord the best clap of praise? What is the first thing that we have to understand? As we remember Christ's sacrifice, you are to become living sacrifices. You need to be changed for the glory of God. Secondly, communion, which is the Lord's table, was actually an Old Testament practice. Ito ay yung kanilang pagkain para doon sa tinatawag na Passover or Paskua. This happened wherein the Lord set them free. Pinalaya sila ng Panginoon mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Ngayon, pag tinatangnan po natin dito, noong ang Panginoong Jesucristo ay nagdaos ng hapag, sino kasama niya? Kasama niya yung mga disipulo, di ba? Kung titingnan po natin dito, Jesus' last supper was a shared meal. Jesus had such meals with his disciples during his mission here on earth, and the Last Supper was simply the last of them. A shared meal is above all shared. The disciples and us ate with Jesus, they were not fed by Him. Tingnan po ninyo, ano yung itinuro sa atin dun sa nakagisna nating reliyon? Kinakain daw natin si Kristo. Di ba? Sabi nga nun, kaya pag sinusubukan ka ng ostya, anong sabi ng kaparian? Katawan ni Kristo, kakainin mo naman. Hindi naman sinabi sa kasulatang kinakain natin siya. Ang malinaw doon, kumakain tayong kasama siya at gawin natin to bilang pag-alaala sa Kanya. Amen po ba? Kaya doon pa lang sablay na kaagad yung turo. Ang malinaw, ginagawa natin to hindi para siya kainin, ginagawa natin to bilang pag-alaala sa Kanya. By taking communion together, we assert we are one family with each other and with Jesus. Because not everyone is welcome to join. Those who are with Jesus are the ones allowed to join. Are you with me? Kaya sabihin nyo, mapalad ka. Sabihin nyo, pinagpala ka. Kapiging ka ng Panginoon. So sino ang kasama niya doon? At ang nakakatuwa lang din doon, kahit yung magkakanulo sa Kanya, kasama pa rin. Nakita po natin doon? Ngayon, ito, malapit na po ako matapos. Bakit mahalaga na maintindihan natin yung gawaing pagkukumunyon? Bakit? Kasi baka matagal na kayo dito sa CJLS, baka akala nyo gawaing pagre-reliyon lang ito. Ang tunay na pagkukumunyon may malalim na kahulugan. Ipapapansin ko sa inyo. Kung ang usapan ay karapat-dapat, walang karapat-dapat. Totoo, di ba? Nung gabing dinaos ng Panginoon ang hapag ng Panginoon, ipagkakanulo ni Judas si Jesus. Tama, mali. Nung gabi na nag-Last Supper,
Peter will be denying Jesus 3 times before the rooster crows. Amen? By the time Jesus instituted the Last Supper, all of the disciples left Him. Amen? At very interesting, pag binasa niyo yung Mark chapter 14, merong isa doon sa mga followers niya, sa sobrang takot, tumakbo na hubot-hubad. So nakita ninyo, walang nanatiling kasama ni Jesus doon sa panahon na yon. Kaya kung tutusin, kung karapat-dapat ang pinag-uusapan, wala naman talagang karapat-dapat. Maging yung mga disipulo, hindi naging karapat-dapat. Kaya pinagpala tayo na pinapaging bahagi tayo sa umagang ito sa hapag ng Panginoon. Amen? And that is grace. What is grace? God's riches at Christ's expense. Tayo ay pinapaging karapat-dapat na dumalo sa piging ng Panginoon dahil sa biyaya niya. At dahil doon, anong dapat maging attitude ninyo? Your attitude should be an attitude of thanksgiving. Rather than kayo ay maging mapagmayabang, na kayo ay, buti nga dumalo ako, hindi kayo kailangan ng Diyos. Kung minsan meron ko maririnig, buti nga dumalo ako eh. Alam niyo sa totoo lang, kahit hindi kayo dumalo, ang Diyos ay Diyos pa rin. At ang totoo niyan, ang inyong pagdalo ay para sa inyong sariling kapakanan dahil tumatanggap kayo ng biyaya na hindi kayo karapat-dapat. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Let's give the Lord the best clap of praise. So we begin to understand that by taking communion together, we assert that we are one family with each other and with Jesus. What do we see here? In 1 Corinthians chapter 10, verse 14 up to 17. Kaya nga, mga minamahal, iwasan ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kinakausap ko kayo bilang matatalinong tao, husgahan ninyo ang sinasabi ko. Si Apostol Pablo to. Hindi ba't ang pag-inom natin sa kopa ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? Pagpatuloy po natin. At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinipira-piraso ay pakikibahagi sa kanyang katawan. Kaya nga, dahil iisa lamang ang tinapay, tayo'y isang katawan kahit na tayo'y marami sapagkat nagsasalo-salo tayo sa isang tinapay. Amen? Kaya nakita po ninyo, kahit iba-iba tayo ng ugali, iba-iba tayo ng panuntunan sa buhay, iba-iba tayo ng academic status, economic status, pero when we gather together, we are true. O, kita nyo na? Kaya grace talaga ang tayo magkatipon sa biyaya ng Diyos. Amen po ba? Tingnan ninyo, yung mga dapat di umano sana na mag-gather or papagkaisahin ng tao, hindi naman talaga na pagkakaisa eh. O tingnan nyo na, napagkakaisa ba tayo ng politika? Hindi. Lalo tayong hinahati ng politika. Napagkakaisa ba tayo ng reliyon? Hindi rin. Yung reliyon, kinakalaban ng kapwa relihiyon. Napagkakaisa ba tayo ng edukasyon? Hindi rin. Dahil ang sabi ng isang scholar ay ganito, ang sabi ng isang scholar ay ganito, di ba, Biboy, gano'n naman? Yung commentary ng isang judge ay ganito, ay commentary ng ganito. So, wala naman talagang napapag-unite sa atin other than the Lord Jesus Christ. Amen? Aren't you happy we are one in Jesus? Di ba nakikita po ninyo, hindi na natin tinatanong, kaya sa simbahan na ito, sa ministeryo na to, hindi usapan kung mayaman ka o mahirap. Ang usapan dito, sino ka kay Kristo? Dahil kung kay Kristo ka, kaisa kita. Nag-iisa tayo, nagiging isa tayo sa pamamagitan ni Kristo. Amen po ba? Tingnan niyo yung katabi niyo. Sabihin niyo, kahit kakaiba ka, iisa tayo kay Kristo. Totoo, no? Yun ang biyaya ng Diyos. At tingnan nyo, no? Kung makakita kayo ng mananampalataya sa Kenya, kapatid o hindi? Kapatid. Pero hindi nyo kakulay. Ay nako, pag ako nagpunta ng Africa, akong pinaka-mistiso doon. Diba? I'm so proud. Pero kahit iba yung kulay ng balat nila, kapatid ko sila kay Kristo. Pag naman nagpunta ako sa West, ako ang baluga doon.
dahil sila mapuputi. Pero kahit ang kulay ko'y ganito, hindi ako mahihiya dahil kapatid ko pa rin sila. Bakit? Pinag-iisa tayo sa pamamagitan ni Kristo. Amen? So that is the grace of communion. We gather together because we are one in Christ. And last but not the least this morning, pangatlo at patapos na po tayo. As Jesus Himself is the gift of bread from heaven, and He is the living water, let us be gifts to one another to this world. Amen? Komunyon ka nga ng komunyon, katitisuran ka naman. Amen po ba? Pag nakita ka, ito na naman si balakyot. Ito na naman tong salot na to. Ang tingin sa'yo, hindi pagpapala. Ang tingin sa'yo, kaaway. Di ba si Kristo, siya mismo yung tinapay na nanggaling sa langit? John chapter 6 verse 35, we read, Jesus is the bread from heaven. We also read that Jesus is the living water. And He said that all who drinks from Him will never thirst again. Ano yung itinuro sa atin sa nakagisna nating reliyon? Kainin daw natin siya, di ba? Kaya naman, hindi nga patas eh. Pag itinaas na, ang laki nung sa kanya, ang liit nung sa kongregasyon. Totoo hindi. Tapos siya ang laki daw sa kanya, meron pa siyang tungga. Kayo, mahirinan kayo. Patas o hindi? Yun nga nakakalungkot, di ba? Doon naman sa kabila, yung isang protestanting doon naman, ang service naman sa kanila, may tinapay, may daw din doon sa saro. Maganda yun kasi nakikibahagi ka. Doon sa mga Methodist, sa mga Anglican, they drink from one cup. The problem with drinking from one cup, hygiene naman ang issue. So pag merong may sakit, pwedeng kumalat yung sakit sa buong kongregasyon. Dito hindi naman kayo pinapainom sa isang kopa eh. Binibigyan kayo ng saro. Kasi kahit iba-iba yung saro na yan, magkakaisa tayo kay Kristo. Amen po ba? So ngayon, as Jesus Himself is the gift of bread from heaven and living water, let us be gifts to each other and to the world. Sabihin mo, si Jesus, ang handog ng Diyos sa mundo. Ikaw, handog ka ba? Baka salot ka. Di ba? Nung dumating si Jesus Christ, sabi sa John chapter 6, nagtanong siya, ako ang tinapay ng galing sa langit, ang kumain sa aking laman ay di na magugutom. Ang uminom sa aking dugo ay hindi na mauuhaw. Literal ba na sinasabi ni Jesus na kainin niyo siya? Ang totoo nun, if you're going to look at it, totoo naman sinasabi ni Jesus na ang aking katawan, ang inyong kainin kasi, yung nabayubay dun sa krus ng Kalbaryo, katawan niya talaga. At ang tumigis ay yung kanyang dugo. Pero hindi mo yun kailangang kainin at inumin para ka maligtas. Sinong dapat mong tanggapin? Si Jesus Himself. And when we accept Him, we accept His body and we accept His blood. Because salvation is in the Lord Jesus Christ. And when we have Jesus Christ, we begin to be part of the body of Christ, and which is the body of Christ? The body of Christ is the church. Ang iglesia ng Panginoon, ang katawan ni Kristo. Kaya mga magulang at mga kapatid, ang sabi po dito, tingnan po dito, sa Matthew chapter 26, nung ibinigay ng Panginoong Jesucristo ang banal na hapunan, habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin niyo ito at kainin. Hindi niya sinabing, kainin niyo ako. Kunin niyo ito at kainin, ito ang aking katawan. Ngayon, hindi naman literal na katawan niya yung talaga. Di sana pinagpira-piraso niyo yung ito tadyang ko, ito yung lapay ko. Sana ganon. Hindi naman eh. Pagkatapos ang sabi dito, pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila, sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito, sapagkat ito ang aking dugo na, katibayan ng tipan ng Diyos. So we begin to see that this is a symbol, this is a memorial of God's covenant. Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami.
Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa araw na ininom kong panibago na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama. At pagkaawit ng isang himno, sila nagpatuloy sa bundok ng mga libo. Tingnan po natin to sa Luke, bago po tayo magtapos. Nang sumapit na ang oras, sa Luke 22 verse 14, nang sumapit na ang oras, dumulog si Jesus sa hapag kasama ang kanyang mga apostol. Sinabi niya sa kanila, matagal ko nang hinahangad na makasalo kayo sa hapunang Pampaskwa na ito bago ako magdusa. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. Dumampot siya ng isang kopa at matapos magpasalamat sa Diyos ay ibinigay iyon sa kanila at nagsabi, kunin niyo ito at paghati-hatian. Ano sabi sa verse 18? Sinasabi ko sa inyo, mula ngayon hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Verse 19, dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati, iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Ano sabi mga kapatid? Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So ano ngayon? Is it a sacrament or is it a memorial? It is both. It is a sacrament because it is a visual representation of God's grace, and it is a memorial because it is done in remembrance of Jesus. Can we give the Lord the best clap of praise? Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Ano sabi po dito? Gayon din naman, dinampot niya ang kopa pagkatapos magapunan at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Ngunit kasalo ko rito, magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa itinakda ng Diyos, ngunit kahabag-habag ang taong magkakanulo sa Kanya. At sila'y nagtanungan kung sino sa kanila ang gagawa ng ganon. Wala ba magtatanungan sa inyo kung sino magkakanulo kay Jesus ngayon? Parang minsang na-share merong nag-flag ceremony. Sino magkakanulo? What Jesus says after breaking and sharing the bread, and after pouring out and sharing the wine is not eat this. Did you read that? He said, eat this. Did you read, drink this? Or say these words? But what did he say? Do this. Do this in remembrance of me. That is to break the bread and pass around the wine and share them. The heart of the communion lies in the people of God, sharing food and drink together. Thus, we too are called to share ourselves to others as well. Kaya kung kayo ay nakaranas ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pakikipagpiging sa Kanya, humayo kayong maging pagpapala din sa iba. Amen? Kaya nga pag nagsuservice tayo, may benediction, di ba? Humayo kayong pinagpala at maging pagpapala. Dahil kayo na tumanggap ng biyaya ay maging daluyan din ng kanyang pagpapala. Amen po ba? Kaya titingnan po ninyo mga magulang at mga kapatid, dito sa CJLS, ang gawaing pagkukumunyon ay hindi gawaing pangrelihiyon. Ito ay pagkilala kung sino si Kristo sa buhay ng bawat isa. At ngayon, doon naman sa mga mangangaral na nagsasabing, may naghahapunan ba ng umaga? Eh, yung hapunan eh. Ang usapin na ngayon ay hindi na oras, kung anong oras gaganapin. Ang mahalaga po ay ginagawa natin to bilang pag-alaala sa Kanya. At naunawaan po natin, we become recipients of God's grace. In conclusion this morning, the eternal question that one should be asking yourself is not, am I worthy? What is the answer? No one is worthy. Sa totoo naman eh. Wala naman talagang karapat-dapat. Pinapaging dapat lang tayo sa biyaya ng Diyos. Hindi rin nyo dapat tanungin, ano ba nangyayari dun sa tinapay? At ano nangyayari dun sa saro? Nagiging literal ba na katawan at dugo ni Kristo? O kasama si Kristo, o simbolo lang, hindi na yun ang tanong. Ano ang dapat tanong lahat ng nandito? Rather, read out loud, rather, what happens to me? Amen?
Sabihin nyo sa katabi nyo, ano mangyayari sa'yo? Pagkatapos mong magkumunyon, kumunyon ka ng kumunyon, pagkatapos hindi ka naman nababago. Kaya nakita natin, the Lord's Supper is transformative. Do I change into the flesh and blood of Jesus? Because when you go out, you begin to share the body of Christ. And what is the body of Christ? The body of Christ is the church of which you and I belong by the grace of God. Kaya idalangin po natin sa Panginoon sa umaga pong ito, sa ating pakikibahagi, baguhin po tayo ng Diyos. Hilingin po natin sa Panginoon, maging mabiyaya ang pakikibahagi po natin. Hindi natin tatanungin kung tayo karapat-dapat. Ang sagot dyan, hindi tayo karapat-dapat. Hindi na usapin ko anong mangyari sa tinapay at sa saro. Ang tanong, ano ang nagagawa nito sa buhay ko? Nababago ba ako? Sandali po tayong yumuko at pumikit. At bago ho tayo tuluyang makibahagi sa hapag ng Panginoon sa umaga pong ito, tanungin po natin sa Panginoon, am I being transformed by the grace of God? Am I being transformed as I join and partake in the table of the Lord? For blessed are those who are invited into the table of our God, for we receive the grace of God as we partake of the bread and the wine.